Mountain biking is a community-driven sport yun siya, kay bisag asa nakikaila, then we can ride there. One of the biggest challenges sa ako as a mountain biker, not only sa ako but sa uban pod, is ang mga injuries. So sa ingani nga extreme sports, dili gid malikayan ang mga injuries. I mean, prone sa injury, but this is a calculated risk. So kanang di sad mi basta-basta lang nga mo tira sa obstacle nga dili na mo i-unaw-unaw i-calculate kung say ang buhaton. So it requires skills yun and kanang guts. Can you tell us a little about yourself and what you do on a daily basis? Hello everyone, so akong pangalan kay si Von Hoxon, so taga Santo Niño, Isabel. And on daily basis, before I used to be a business owner, Coastal Burgers. So muna akong buhaton, daytime kumpra, baligya later in the afternoon. And then in the afternoon, sa akong free time, I go mountain biking or go cycling sa mga silingan nga towns, or kung mag-trail ko, diri ko sa mga bukid sa Isabel. How would you describe your lifestyle outside of work? Okay, so akong lifestyle, so nana ko sa edad ron nga gusto ra ko mag-chill, but mostly outdoors you go. So that's why most of the time na you go mountain biking or cycling, and then mangapi sa kung asa nga lugar. Yan. So before ka mo start sa mountain biking, dapat na kay nahunanaan nga discipline sa mountain biking. For example, sa ko is enduro trail, downhill nga discipline. So kinahanglan kog frame nga full suspension, not but pwede ra pod hardtail, but kanang frame nga makasugakod sa mga rough nga terrain. Kay kinahanglan siya kanang well built yun ang frame. It can be aluminum or carbon, depende sa inyong budget, but for this one I prefer aluminum. And this frame is also built for kanang rough good nga terrain. So this was imported from US, Canfield Bikes, and available ni siya sa kay Bike Boy. So ako na lang i-plug appeal. So far nindot siya og kanang di na ta mo go down sa kanang sa technical nga parts, but you need a frame kung mo start kag mountain biking, a frame nga para nimo makabuhat sa gusto nimo buhaton sa mountain. Like for example, when you go downhill, kinahanglan kag kusgan nga frame. So mo na siya, guys. What inspired you to start looking for a hobby in the first place? First is fitness, physical fitness. Gusto ko maging fit as we age, kay I came from a family nga daghag ka ng like
na yung mga high blood, na yung mga diabetes. So I don't want that to be nga ingana akong life, akong physical later on as we age. So I really engage on activities, physical activities nga maka-enhance. Then sa food, although wala ko'y pili sa food, but I still kanang choose kung unsay dapat sa kuha, dili mga abusive nga mga substance or any. So mostly clean and engaging in physical activities like exercise. So How and when did you first get into biking? okay, so I think that was 2013 before sa Yolanda. Then akong cousin nag-join sa Xterra. It's an outdoor it's an off-road triathlon, and nakita na ko ang ilang mga pictures sa mountain bike nga, kanindot scenic kayo ang bukid, and I think lingaw kay ilang activity. Then muna tong time nga gusto ko mag mountain bike. So by that time nag-research ko unsay dapat para sa kuha, and I ended up sa mga trail riding, enduro, downhill, imbis nga unta pang exercise lang, but I dig deeper ko and nakita na ko akong gusto nga discipline sa mountain biking. So dito nag-start nga na. So it always kanang we start somewhere small good, then later on kung maganahan ka, then maging mahulog ni mga passion and siguro obsession maybe. Depende rin sa tao. Next part nga need nimo for mountain biking is the suspension sa front, and if you have a full suspension na kay rear suspension, so kani sila mo na mo even out sa mga bumps. For example, moagi kag mga bato-bato or mga nakay mga drops nga kinahanglan nimo is kanang sao ng imong weight for example. So kani sila very important siya kay mo nimo create og mohatag og control nimo when riding. So for this one, na siya mga travel for intended use. For this one is 170 travel, intended for trail, enduro, and pwede po sa downhill, depende sa terrain. And the same goes sa rear suspension. So for this one, I use coil. Pwede ka mo gamit og air, but I prefer coil kay tungod kay heavy rider ko and more consistent ang iyang duwa. And by the way, ako i-mention this frame is ang iyang suspension platform is CBF, so it's Canfield balance formula. So patented ni siya for this one. So if you are curious sa ingani nga suspension platform, you can contact Bikeboy PH. What type of biking do you enjoy the most? Road cycling, mountain biking, or leisure rides, and why? Okay, for me, akong discipline good is mountain biking, specifically enduro and downhill. So ang akong most of my training, or kung ga-training mo yun ko before, like kay ga-race mo yun ko og enduro nga event. So more on trail riding yun ko kay ang adrenaline and ang sa extremity niya kanang moy akong ganahan ba. Then apart ana mangita sa mig trail nga mo fit sa among gusto. That's why dili lang mi mo stick sa usa ka bukid ra. Mangita mig lain nga trail or mo visit mig laing lugar, lain nga mga trail sa mga other riders pud nga kailan namo. Kay mo na mong discipline sa road. Don't get me wrong, nindot siya for fitness, pero dali ko laayon kay magtan-aw sa karsada or laay ba. Pero di akong physical is akong physique not built for road, because medyo like heavy ko para sa road. And for fitness naman nindot kay siya, for kana nindot siya nga cardio. But for me, ang mountain biking yun, specifically trail or enduro, mo gina akong diagi ko ni fit and mo gina akong gusto. Can you share one memorable experience you've had while biking? Wala. Mag-recall ko. Siguro ang di gina ko malimtan, tanan nga mga rides na ako is always the best ride. If bisag bad weather or bad nga time for biking, it's always better than wala you can ride. So every ride na experience. But ang one thing di gina ko malimtan is nag-practice me sa prior sa race sa Tabango.
and nasaag mi. And that time the trail condition, grabe kabaga ang lapok, mupilit sa imong ligid until bugat na kay siya. Then wala mi ni subay sa trail kay tungod sa kalapok, nigawas mi somewhere sa mga kanang kabasakan ba. And baryo man to, nay karsada, although walay nay karsada, walay mga mga sakyanan. Nag-start na kog kanang panic nga patay wa pa bi ako'y kaon, wa pa ko'y kanang baon nga extra water, and then basig layo pa ba, so nagpanik ko. Ang ending nay motor ni Agi. Dungan mi sa akong kauban siya, gitorang karsada. So moto dayon, tipas mi sa mga basak na lang nya, walay choice, tamak lang yun basak para makaadto mi sa karsada. After ato, grabe nga siguro ang panic namong duha, grabe kataas. Syempre kung panic ka, mostly ang sugar nimo mo'y murag down, so inom mi coke dayon para lang maapas sa among kuan. Yeah, if every time nga magkita mi, magatawan lamin ko dito ra bata nga saag sa Tabango, so mo gitay di siguro na malimtan. Another part is ang kaning group atong drivetrain. So you need a crank, you need a rear derailleur, and cogs, cassette. So kani siya, connected din siya diri sa imong hub to produce kanang generate power and maka forward ka by pedaling. So very efficient, very kanang important po ni siya when riding. So naiuban nga depende lang gusto like single speed, it's up to your preference, but I prefer this one 12 speed para dili ko mabitin sa climb, and also maka generate po ko speed during the downhills. And then another thing to mention is ang tires, which is very important for this is your contact point sa imuhang pag-ride. So you need kanang nindot og traction nga tires and sa front and rear nimo, and this is one of the best upgrade nga imong mabuhat also is ang tires. So before anything else, tires gid imong unahon og upgrade para good tires, good ride. So yan na lang siya. How has biking influenced your physical health and mental well-being? Okay, so nindot yung question, no? Kay para nako, mountain biking has been therapy for me. Syempre naman tayo mga down days, like mga worries, mga stress, and every time nga mo ride ko, makalimtan yun ako. So grabe siya impact sa ako nga positively. So grabe kayo ang every time mo ride ko trail, ang stoke level nako taas kayo, akong sa kanang mga happy hormones kanang mo dopamine mo saka gyud. So it can help me think unsay maayo nga solution inig mobalik ko, unsay maayo nga solution sa problema. And syempre also ang always good ang prayer sa Ginoo, then plus ingana lang positive physically na impact sa ko. Then when it comes sa business also, dako sa nakatabang ang mountain biking sa ko, especially the community. Since pandemic, they supported me, akong business, and it has been household name sa race, and ganahan ko kay they look forward for sa burgers nga akong dadon. So dako gyud natabang sa community, and forever grateful you gana sa ako. What do you enjoy the most about the biking community or biking culture? Another great question. So, mountain biking is a community-driven sport yun siya. Kay bisag asa nakikaila, then you can ride there. Nakay gusto adtoon, contact lang kanila. So, nindot siya nga community sport. And specifically sa enduro downhill, even before sa pandemic, grabe ka ang camaraderie sa mga riders. So nami race almost every month, and support gud mi sa ilaha mga races, kay syempre ang hago sa pangitag trail limpyo sa trail na. And mas ganahan ko sa enduro, don't get me wrong, sa ubang discipline, pero ang enduro pinaka chill nga mga persons nga akong nakaila. It's because competitive siya, but when wala na sa bike, murag okay ra. Unlike sa uban nga discipline, murag nahidumot ba, nahi trash talk, nahihana. So wala akong experience ana sa enduro nga community, kay tinabangay may gud tanan. Mula lang ina, matumba ka,
videohan sa ka usa ka tabangan. So yan na lang gud sila ka kalog. Okay, so another important thing is nga contact point is ang imong handlebar and grips, and also ang brakes to control your speed, kung overshoot ka or sa diha, or to control your riding, importante ang brakes. So I'd like to mention this is a Hayes Dominion A4 brakes. It's quad piston siya, so more good ang power and less ang effort to grip kay kanang grabe ka humok na brake. Then ang grips nimo very important nga di madango og imong kamot, and also ang handlebar nato para control sa imong riding. So this is from P&W 10-degree back sweep, so very comfortable sa wrist. And also I'd like to mention ang very important para nako nga part is ang dropper post. So this one is kanang para sa ko is very comfortable gid sa riding kay no need na ka mag isa-isa sa imong seat if mo climb ka, and if mo go downhill ka panaugol na nimo just like that, and pwede na ka mo ride ayon. So P&W Loam dropper post available ang ginitanan sila sa Bike Boy PH, so muna kong source, so check it out guys sa Facebook nila. What challenges have you faced as a biker and how did you overcome them? Okay, so challenges, I think kanang more on race oriented nga challenges. Akong di gid ganahan is kanang uwan. Di ko ganahan nga kanang nagpractice ka og dry ang trail, then pag race day muuwan maguba gid akong utok ana kay delikado na ganyang sport. Samot pa yung kadelikado tungod dangog. So every time nga muuwan mag-anxiety na ko na sa mag-overthink na ko sa trail, sao man ako pag ride ani nga lumuton yung mga bato dangog man kayo. So mostly sa mga race ana diya mo na mga challenges nako. So kanang weakness yun nako kanang uwan, yung ganag lapok, yung ganag dangog. But in general, if about life siguro murag siguro kung i-translate ako sa life, then ang physical na to nga kapoy matugra na nato, matug ta maulian ra ta, and wala tay problema siguro nga ihatag sa to nga di nato kaya i-solve as long as mga tagtabang sa Ginoo. So mura gid na physically, mga physical na nga kapoy normal ra na ato ra, rest ra na gid, take time to rest lang gyud. So the same with fun. So also kung maging gusto ka mo enjoy nimo ang ride, you need to be physically fit. So mopod siguro na sa life nga always prepared ta kung say what's ahead para di ta maglisod to go through ana nga sitwasyon. So yan na lang siguro. Do you have any personal goals or dream destinations related to biking in the future? Kung destination is, I think na check na gid ako sa ka-destination, which was 2019. Ang pinakahandom nako sa mountain bike is to ride Whistler, Canada, ang Whistler Bike Park. Then it happened nga nakadto mi, and I spent like 3 days, pero sa bike park I spent only a whole day because nag-tour pa man mi sa family. So mo to pinaka one of the best biking trip para sa kuha is Whistler. Mura na siya ganang Disneyland for mountain bikers. So especially karon nga month August, ang Crankworks mura naggrabe kay nakabibo at turon tanan pros madto, but that time padong na to closing, but still dream come true gyapon para sa kuha nga maka-ride sa Whistler bike park. Pero daghan ko gusto at tuan nga mga lugar nga gusto nga ma-ride. Kung sa Pilipinas lang gusto ko mo suroy like Mount Ugo, I think Mount Ugo kana mga yan ang mga destination, and also mga Bukidnon, mga yan na mga destination, Davao, mga trails nga makita nako sa online sa mga friends report. Moya gusto na ako bisitahon, pero syempre it takes time and money para mabuhat na nimo. And so far happy naman po ko sa trails na ko dire sa Belt so far. Pero syempre laay man balik-balik. Then internationally, ang ako yung usapod na kong handom is ang Madeira Island sa Portugal.
ganahan sa ko sa ilahang scenic kay view ba, then syempre mga dream destination. And napati usa kalimot ko, pero I think sa British Columbia, Canada, daghang kay trails nga nindot nga worth it jud atoon ba, ano, tungod sa ka-scenic sa ilang mga bukid, mga view, ano. The game day nga, kung tawag ni siya og kanang quick tips challenge. Quick Chocolates. tips. Quick tips challenge. So I will give a random biking scenario. Example, your tire goes flat during a ride. So what's your kanang quick tip nimo? Tapos you have 10 seconds to answer. Then if you exceed the time, you have to share the funniest biking experience. Okay, so situation, a dog suddenly chases you during the ride. So akong ginabuhat is kung palugsong mo pedal na kusog para din siya kaapas. Pero flat or climb, akong naugan, then akong atubangon kay mas dako man ka, mas ano ka, unless kung German Shepherd na dagan lang yun ka. So wala na akong ginabuhat. Okay. Situation number 2, you're halfway through your ride and it suddenly rains. Either kung doon na lang sa balay, then lahoson lang ako, ligo na lang ako. If layo pa, then pasilong, and if still na pa time, pasilong para dili ka magka-flu. Pero if I know nga padong sa muwan, I bring my rain jacket. So weather check yun. Your chain comes off while riding. If nakay tool, then that's okay, cut the chain and sumpay balik. Pero wala, si tawag ni ngita rescue. Kaya ka uli. You're going uphill and you're starting to feel really tired. Well, unong admit na sa mga galingon nga di nimo kaya, pahuway ka, rest, recover. Ayaw nagpretend nga kaya nimo, kay wala may kay award ana o kay medal ana. Be real with yourself. Ano lang. Okay, last one, last situation. Uy, bali. You're riding at night and your bike light stops working. Kanta lang ag ala. So pakita ang pag-agi, cellphone camera, cellphone light or sa, pero kung katuod ka good, pero lahi nga lugar aw kanta na yun, hampo na lang yun ka. Kato mga younger generation nga gusto mag bike, so it's a good sport good, but no need nga mo spend kag big amount of money to get the equipment. Mga decent bikes siguro, depende sa imong discipline. If go mag cycling ka on the road, then you don't need to spend big money. You can get a bike sa mga bike shop nga sakto sa imong needs. Then if you want to go mountain biking sa trail good, I suggest nga research ka to get good equipment, kay ang trail lahira sa karsada, more on wear out ang trail, so kinahanglan ka good bike parts for your bike, kay ang that means safety pod nimo. So kung dili mo
palyar yung mga pisa, then it means nga prone ka sa disgrasya. So mura gina, and always wear helmet yun, road, mountain bike. Pag helmet yun kay ang na yung safety nimo. Not only safety nimo but ang responsibility magod na sa imong kauban if maunsa ka. So ayo pag pabigat sila, mo gyana imong kuno ba, okay, I need to be responsible kay di ko gusto magpabigat sila. Always kung sa road, be responsible sa road code. So ayo patong kay may mga sakyanan. So tanaw sad sa situation. Then kung mountain biking sad ka, mas mahig na kay kauban rides. So kay bagon sa metabo sa bukid, especially sa trail. Ay panundog na ako kay solo mo ko pero ride kay the lone boar. So pero kabisado na akong trail. Muna akong ride lang dito sa kata. So pero lain nga lugar napay mo ako. Malagyan. Okay, so thank you for having me for this episode, and would like to give a shout out sa mga taong naging part sa akong mountain biking adventure. So first, akong family for allowing me to do this, like to be part sa akong life nga maging like, you know, stay fit and everything, and so also maka soroy-soroy sa laing lugar for the sake of mountain biking, and also some community nga naana ko ron sa, especially diri sa Eastern Visayas. Ako mga friends sa mountain bike community, padayon gyapon ta ride and padayon og share sa atong mga passions sa inyong mga trails, for everyone to enjoy, and always ride safe yun, and stay humble mga guys. And then would like to give a shout out also sa akong friend and suppliers akong mga bike parts, and for making my dream bike come true, which is my Canfield Lithium. So tanan parts, everything from the handlebars, wheels, brakes, so gikan na kay Bike Boy PH. You can check their page, Bike Boy PH, sa Facebook to know the products ngayong gidala. Also sa Black Oxylant, which is ambassador ko sa kanang product, which is really good product for sealing your tires, so reliable kayo. You can get that from Bike Boy or from me. And also thank you sa mga nag-support sa Coastal Burgers before. Close mi karon, so but still salamat kayo gyapon sa tanan, and salamat yung support. Probably maka-open mi sa laing lugar pohon, so kita-kita lang to dito. And shout out ko sa kay akong trail builder si Nepski. Dili ko ma-enjoy og ride diri sa Isabel og wala na akong trail builder. So sa akong mga kagrupo po diri sa Isabel, si Rap Rap and si Bay Jongjong Gores. So salamat sa inyong company and sa atong pagkuyog og ride. So mula na, and I invite everyone to, kung ganahan mo mountain biking adventure natin, mga trails diri located at bukid sa Mahayag, kato Bukira kato kita mo sa likod mo ng Bukira, ang peak grabe kay view, kita ang Isabel and Bereda, and dindot og trail nga for I think 9 years na siguro, 8 years na namo na diha na ano diha gipangita na mo. So you are all invited, you are all welcome to ride with us. If ganahan mong ride, you can contact me or anyone from sa grupo. And also here sa among location, so this is Sitio Cogon, Santo Niño, napoy trail reef, friendly trail ra dire, unless nga alam mo tira sa mga jumps kay kung wala kay skill, but everyone is welcome to try mountain biking as part of your weekend activity. Pwede ra pang pamilya, pwede pang uyab-uyab, mag biking date mo, or kung sawi ka, pwede pa ka mo ride para ma-enjoy. Okay, this is a positive sport and everyone is welcome. Okay, before I forget, shout out kay Coach Kaini Fuentes also sa kanunay nga pagkuyog namo sa mga loops, mga long rides namo. Thank you kay Coach. Usa ka sa
positive nga example sa cycling diri sa Isabel. Hinaot daghan pa kag mga matudloan yung mga upcoming riders. It's more power ni mo, coach. Bye. Hello everyone, I'm inviting you to subscribe on his page. It's Earl Alqueza Entertainment. You can look it up sa iyang Facebook, Earl Alqueza Entertainment. Please subscribe, and there are mga upcoming episodes on his YouTube. You can search also sa, I think, Earl Alqueza Entertainment yapon sa YouTube, and please watch some mga upcoming episodes and show support sa iya by liking, commenting, and sharing his videos. Hinaut na enjoy mo. This is about the mga diverse people sa Isabel and get to know about the people in Isabel. So please watch and see you there. Thank you. Woo. Sa biro karon sa may mga tanong nimo na kay mag mga classes sa Masa man riding lang or body riding. jump niya napoy mga rockies niya. So asa may mas prefer nimo kung na natin. Pwede ra dere while before tamo sa class. May na jump niya pero Okay, okay.